Magandang hapon ng mga kaibigan ko diyan. Kumusta? Ayan. Nakaakyat ka naman tayo dito sa taas, guys. At yan. 'Di ba? Ang ganda ng view. Sa buti tong araw na to, guys, at hindi maulan. Pero bago ang lahat, guys, kumusta naman kayo, guys? Kumusta naman? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At sa mga viewers ko na saan man kayo sulok ng mundo, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, lalo sa mga OFW, lalo na sa Dubai, Qatar, at saka saan mang sulok ng mundo. Yan, lahat na yan, guys. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin ko. Kaya yan, guys. Uy, lutong na lutong. Kasi medyo mainit talaga ngayon, guys, ang panahon. Kaya medyo parang niloloko ako ng sinabi ko lang na maganda ng panahon, biglang umambon. Niloloko ako. Guys, yan. Okay yan, guys. Kaya diba? Ang ganda na dito, guys. Kaya yun, guys. Ano ng mga balita natin dyan? Ako, guys, medyo sa awa ng Diyos, yung sitwasyon ko medyo na recover rin. Pero hindi pa fully recover, guys, kasi ongoing pa yung gamutan ko, guys. Hindi pa siya. Kasi parang ang sabi sa akin ng doktor is maging maintenance ko na yun, gawa nga lang para ma-resolbahan yan, guys. Tuloy natin, guys. Yun, napasan ba tayo yung sa sa maintenance ko, guys. Sabi ng doktor, para magiging maintenance ko na yung gamutan na yun, kasi gawa ng yung aking atay nga, guys. Kung hindi ko sabayan ng sabayan yun na ituloy-tuloy, yung durog na daw yung atay ko. Kaya yun, pasensya na, guys, kasi na-interrupt ako doon sa pusa, kasi yung yung anak niya binitbit. Baka kainin na naman niya yun. Kinakain niya yung anak niya. Ibang klase yung pusa dito. Yung yan. Sorry na, guys, ha. Video na lang kasi hinahabol ko yung kaso pumasok dun sa kisame. Yun, guys. Pasensya na sa maraming interruption yung mga kinukwento ko sa inyo, guys. Yun. Bahit sa medyo naman daw yung maganda naman daw yung naging result ng ko, kasi malaking improvement. At sana nga, guys, is maging tuloy-tuloy na nga yung kaso nga lang madugo nga talaga yung gamutan ko, guys. Madugo yung madugo lang yung tawag nito, madugo yung aking mga gamot, yung monthly ng gamot to, kasi may kamahalan. Yung isang piraso nga lang doon sa pang-atay, guys, para sa pang-atay is basta nagre-rinse siya ng 35 per capsule. Tapos yun, 3 times a day yun siya, guys. Pero mas okay na rin, nagpapasalamat na rin ako doon, guys, na ganun ang kaysa doon sa dialysis. Mas mahirap yun, guys. Kaya yan, pasalamat na lang din. Yun, parang kaysa ako, guys, kaysa tawag yung dialysis, kasi kapag hahantong mo sa pag-dialysis, guys, parang kinakabahan ako din, kasi yung kapatid ko kasi noon ganun din ang sakit niya nung mag-start na sa dialysis, guys. Nung araw na i-dialysis, parang naghalo yung naghalo yung nervyos niya, at saka yung nag-complicate lahat yung tapos bumaba yung bumaba yung ba tawag doon? Basta bumaba yung dugo niya. Anong tawag doon? Blood count, ba tawag doon? Basta ganun ang nangyari. Kasi alam nyo, guys, yung yun,
dapat nung time na yun maabutan ko pa yung kuya ko kasi ano eh. Kaso humiling yung kapatid ko na ano, before nangyari sa kanya yon, na sabi ko sa kanya, although na kahit parehas kami ng sakit, kasi yung hiling niya na magkita kami bago sa ano mawala, sabi ko sa kanya, kapit lang, lakasan mo loob mo, kahit parehas ang sakit namin dalawa, pero hindi ko pinapakita sa kanya na ano, na panghihinaan siya ng loob. Ito yung take note guys ha, yung sakit ko na yun at sa sakit ng kapatid ko, mas nauna pa akong yung naramdaman ko is bago ako nag-abroad, yun na yung sakit ko. Kaso lang, ang ano lang sa akin, maalaga ako sa katawan, lahat ng bawal na ano, yung hindi pwede, yung lahat ng bawal na ano pagkain ay tumpak doon sa yung inano ng doktor sa akin. Kasi dati-rati pa guys, hindi talaga ako mahilig sa ano pag mga karne. Mahilig ako sa mga ano pagkain na vegetable. Yun ang hilig ko dati, kahit man mga isda, ganun. Ang mali lang doon sa mga ano ko, kasi dati mahilig ako sa tulingan. Yan. Bawal, numero 1 bawal sa akin din yun. Pero kahit sa paano guys, nalilist yung mga bawal na tinitake ko. Yung kapatid ko kasi guys, ano yun, mainom, nanigarilyo, tapos mahilig sa lamang loob, tapos yung mga baboy karning ano. Tapos nung time na parehas kami ng work dati guys, yung supervisor ko sa Meralco. Nung time na yon, pag tuwing Sabado, may katay doon sa ano noon, malapit doon sa amin, doon sa tinitirahan namin doon sa Manila pa kami. Sa kanya talaga yung ulo at saka lamang loob yun, ano yun, ano sa kanya yun, tawag nito, order na sa kanya yun, parang ano, di-deliver na lang sa kanya yun. Kaya yun guys, nung time na yun ano, yung ano, ganito pala yun guys, kaya yung atay tinamaan sa amin kasi gawa ng sobrang taas ng uric. Tapos sobrang taas ng uric, nagtitik yung kapatid ko ng ano, yung pain reliever na ano, kasi pag tumataas ang uric, may posibilidad ka na ano, mamanas ka. Yun. Kaya yung nangyari sa kanya, mabilis yung ano sa kanya, yung sakit niya na ano sa katawan niya. Kaya nung time guys na ano, mag-dialysis na siya nung ano sa hospital. Yung kasi yun ang ano sa kanya ng doktor yung tawag recommendation sa doktor na i-dialysis na siya. Kaso lang guys, nag-complicate lahat, hindi na kinaya ng katawan yung ano, hindi na kinaya ng katawan yung ano, yung pag-dialysis niya kasi sobrang payat niya. Kaya nung time na ano, day ng ma-dialysis siya, hindi na siya nakauwi. Napaka ano nga yun guys sobrang kawawa nga kasi parang halo yung ano niya guys So kasi natatakot yung pag ano, napakaano yung tao na yun, napakatapang na tao, pero pagdating sa hospital takot siya. Nung time na basta pasensya sa mga kumakain na baka may kumakain dito sa kwento ko na ito. Although nangyari sa akin to nung umuwi ako, yung kaso lang ang lakas ng ano ko, resistensya ko, ang lakas ng loob ko. Biro nyo guys na umuwi ako, naka-wheelchair ako, yung time na yung may mga panahon na hindi ako maasikaso ng sa akin sa magsi-CR ako, na kapit-kapit ako sa mga upuan para lang makapunta ng ako sa CR. Yan. So balik tayo sa kapatid ko, yung bago nangyari sa kanya lahat na ano. Yun pala yung kinuwento sa akin niya na ano, na sumuka siya ng ano, yung parang atay yung ano. Nung bago sa ano siya guys,
yung bago sa i-dialysis, sumuka na siya, yung parang atay, yung kulay brown na amoy putik. Ibig sabihin nun guys, meron na siyang parang di na kinaya na ng katawan yung mga gamot, hindi na nag-react na yung sarili niya. Kaya yun. Tapos namalaya ng ate ko, yung asawa niya na kung ano yung lumabas sa bunganga niya, yun din ang lumabas dun sa puwetan niya. At yun nangyari sa akin sa eroplano ko. Pero yun ang laging tanong ko sa sarili ko, kasi kung bakit pero hindi sinabi nung kinuwento ko sa kuya ko yun kung bakit, wala siyang reaction, tumahimik siya. Doon ko lang nalaman na nung kinuwento lahat ng nangyari sa akin ng ate ko nung nasa ospital. Sabi ng ate ko, ang lakas ng loob ko daw. Kasi isipin nyo guys, nag-travel ako mag-isa. Ganun ang sitwasyon ko, na may time na nag-shaking na yung katawan ko sa sobrang hindi ko maintindihan na. Kasi guys, hindi na ako yung wala akong ganang kumain. Parang talo pa ako na COVID. Yun guys. Pasensya na guys sa kwento ko, na medyo malungkot, pero ito guys, ang lakas ng ang lakas na ng medyo naka-recover na ako. Kaso lang, ang kapatid ko ay sobrang tapang yun, pero nawala na siya sa mundo. Ito ako ngayon guys, di ba? Yun nga lang, nakakaawa kasi siyempre may dalawang anak yung kapatid ko, babae at saka lalaki. Tapos parehas college pa. Yan, kami mga magkakapatid nag-ambag-ambag para dun sa pag-aaral ng pamangkin. Kasi siyempre anak pa rin, mga pamangkin pa rin namin yun. Kaya yun guys, pasensya na sa kwento ko, kasi ngayon lang ko nagkalakas ng loob, kasi ito guys, nakangiti na ako, medyo okay na ako lahat. Kaya guys, maraming salamat sa inyong pagsuporta at walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel guys. At thank you po na hindi niyo ako pinabayaan, na lagi na dyan kayo sa aking mga premiere. Yun.